Mapagpalang umaga sa umagang ito ng ating morning devotion. Ayan po, devotion na naman. Ngayong pong umaga ay tatalakay po natin yung ating topic, yung home for all. Yan. Makikita natin to sa Lucas 19:1-10. At ganito po ang sinasabi. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Yan. At narito ang isang lalaki na tinatawag na pangalang Sakeo. Yan. At siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis. At siya'y mayaman. Sakeo yung pandak daw, yung maliit na tao. Yan. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya ay pandak. Yan, maliit na tao lang, Sakeo. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikamoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. Yun. At nang dumating si Jesus sa daang yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat at nangagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya ay anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ayan. To seek and save the lost. Yan, may kantang ganun eh. Ayan. Yan po. Yan. Tungkol po kay Sakeo. Yan. Tulad niyan. Dahil maliit siya. Gusto niya makita si Jesus. At talagang alam ni Jesus na magkakaroon ng pagbabago ng puso. Ayan. Sabi nga dito, yung ating home for all. Yan. Pero paano ba magkaroon ng home o tahanan? Ang sinasabi. Kasi sa isang huwarang pamilyang Kristiyano, ay isang pamilya na sumusunod sa mga prinsipyo ng Biblia at isang pamilya kung saan nauunawaan at ginagampanan ng bawat miyembro ang papel na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Hindi isang institusyon ang pamilya na itinatag lamang ng tao. Ito ay itinatag ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. Yan. At pinagkatiwala sa lalaki ang pamamahala dito. Yan. Sa mga lalaki, pinagkatiwala. Ang isang pamilya, ayan, ang haligi ng tahanan. Ang isang pamilya ay binubuo ng isang lalaki at isang babae, ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak o kung tawagin mga ampon. Maaaring makabilang sa isang pamilya ang mga kamag-anak gaya ng lolo at lola, pamangking babae at lalaki, mga pinsan at mga tito at tita. Ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng pamilya ay kinapapalooban ng pagtatalaga sa isa't isa ayon sa kalooban ng Diyos sa buong buhay ng bawat miyembro. Ayan. Responsable ang mag-asawa sa pagpapanatili ng magandang relasyon sa kanilang pamilya, anuman ang kulturang kanilang ginagalawan. Siyempre, ang unang pamantayan para sa mga miyembro ng isang Kristiyano pamilya ay Kristiyano silang lahat at may tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon. Yan, at tagapagligtas. Ibinigay tulad sa Episo 5:22 hanggang
33. Ang mga alituntunin para sa mga asawang lalaki at asawang babae sa isang Kristiyanong pamilya. Hinihingi sa isang lalaking asawa na ibigin ang kanyang asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Yan. At kailangan namang igalang ng asawang babae ang kanyang asawa at pasakop sa kanyang pangunguna sa pamilya. Ang pangunguna ng asawang lalaki ay dapat na magsimula sa kanyang sariling relasyon sa Diyos at pagkatapos ay dumalo ito sa pagtuturo sa kanyang asawa at mga anak ng mga pagpapahalagang espiritual at pinangungunahan ang kanyang pamilya patungo sa mga biblikal na katotohanan. Inutusan ng ang mga ama na palakihin ang kanilang mga anak, disiplina at palakihin sa aral ng Panginoon. Yan, sabi po yan sa episode 6.4. Dapat din na ipagkaloob ng ama ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, kundi parang tumalikod na siya sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Yung pala, kailangan talaga nating gampanan yung mga dapat nating gampanan para sa isang pamilya at para ito'y maging magandang tahanan. Kung tawagin natin ay banal na tahanan. Ayan. Ayun nga. Kaya nga, sabi sa 1 Timothy 5:8, kaya nga ang isang ama ng tahanan na hindi nagsisikap para maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya ay walang karapatang tawagin ang kanyang sarili na isang Kristiyano. Yun. Kaya po talagang sa mga ama na nandyan, kailangan po talaga magsikap tayo. Yan. Hindi ito nangangahulugan na hindi dapat na tumulong ang kanyang asawang babae sa pagsuporta sa pamilya. Pinapakita sa Kawikaan 31 ang ginagawa ng isang mabuting asawa. Ngunit hindi niya pangunahing responsibilidad ang pagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Responsibilidad ito ng mga ama ng kanyang asawa. Yan. Ibinigay ng Diyos ang babae sa lalaki upang kanyang maging katuwang sa buhay. Yan. Sabi nga sa Genesis 2:18-20, at upang magdala ng kanyang mga anak sa kanyang sinapupunan. Dapat na manatiling tapat sa isa't isa ang mag-asawa habang buhay. Yan. Idineklara ng Diyos ang pagkakapantay-pantay sa halaga ng babae at lalaki dahil pareho silang nilikha ayon sa kanyang wangis at parehong mahalaga sa mata ng Diyos. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na magkapantay sila sa papel na ginagampanan. Yan. Sa pangkalahatan ay mas naaangkop ang babae sa pag-aaruga at pangangalaga sa mga bata, habang ang lalaki naman ay mas naaangkop sa pagbibigay ng pangangailangan at pangangalaga sa kanyang buong pamilya. Yan. Yun yung narinig natin. A happy wife makes a happy home. Ganun yata yun eh. Ayan. Kaya nga, pantay sila sa estado. Ngunit, may magkaibang papel na ginagampanan ng bawat isa sa isang Kristiyanong pag-aasawa. Ayan. Sa Kristiyanong pag-aasawa kasi, mahalaga ang lituntunin ng Biblia patungkol sa sexual na ugnayan. Sinasalungat ng Biblia ang pananaw ng maraming kultura na katanggap-tanggap sa Diyos, tulad ng mga divorce, yan, pagsasama ng hindi kasal, pag-aasawa ng parehong kasarian, yan mga hindi tanggap talaga ng Diyos eh. Ang sexualidad na pinahayag ayon sa pamantayan ng Biblia ay isang magandang ekspresyon ng pag-ibig at pagtatalaga sa isa't isa. Labas sa ordinansa ng kasal, ang pagtatalik ay isang kasalanan. Yan. Kung hindi kayo kasal, bawal kayo doon sa ganon. Kaya binigyan ang mga anak ng dalawang pangunahing responsibilidad sa pamilyang Kristiyano. Ang sumunod at gumagalang sa kanilang mga magulang. Episode 6:1-3. Ang pagsunod sa magulang ay isang tungkulin ng mga anak hanggang sumapit sila sa hustong gulang, ngunit responsibilidad nilang habang buhay ang paggalang sa kanilang mga magulang. Yan. Ipinangako ng Diyos ang mga pagpapala sa mga
gumagalang gumagalang sa kanilang mga magulang. Yan. Sa ideal naman na lahat ng miyembro ng isang Kristiyanong pamilya ay dapat na nagtatalaga kay Kristo ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Yan. Kung gagampanan ng ama, ina at ang mga anak ang papel na ibinigay sa kanila ng Diyos, mag-aahari ang kapayapaan at pagkakaisa sa isang tahanan. Yan. Ito magiging home for all talaga. Ngunit kung tatangkain natin na magkaroon ng isang pamilyang Kristiyano nang wala si Kristo bilang Pangulo at hindi tayo sumunod sa mga prinsipyo na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia, magdurusa ang ating pamilya. Yun po. Yun po, kaya po, ang kaligtasan ng isang buong pamilya, sambahayan, ay ang idea na ng buong pamilya ay maaaring maligtas na lahat. Yan. Ang kaligtasan ng isang buong pamilya, sambahayan, ay maaaring maganap sa pamamagitan ng pananampalataya ng pinuno ng pamilya. Kung ang isang ama o pinuno ng tahanan ay magdeklara na siya ay isang Kristiyano, dahil sa kanyang pangunguna sa kanyang pamilya, ang mga miyembro ng kanyang pamilya o sambahayan ay natural na magiging Kristiyano. Yan. Base sa desisyon ng ama o ng pinuno ng pamilya, ayon sa konseptong ito, inililigtas ng Diyos ang isang buong pamilya o isang buong sambahayan, isang buong tahanan, hindi lamang individual na nagpapahayag ng pananampalataya. Tamang ang pangunawa sa katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan sa isang buong pamilya ay dapat na magsimula sa itinuturo ng Biblia. Tungkol sa kaligtasan na pangkalahatan, alam naman natin na may isa lamang daan sa kaligtasan at iyon ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Yan. Yan. At sa pagkakaroon ng magandang tahanan, parang sa konklusyon natin, ang kayusan ng pagpapahalaga ayon sa Biblia ay una, ang Diyos, yung ulo, pangulo ng tahanan. Pangalawa, ang asawa. Ikatlo, ang mga anak, ang mga magulang, mga kamag-anak, mga kapatid sa pananampalataya, at lahat ng tao sa mundo. Kahit minsan ang ating desisyon ay napapatuon sa higit sa isang tao kaysa sa iba, ang layunin ay huwag pabayaan. Yan. Ang ating mga karelasyon, ang biblikal na balanse ay ang pagdalangin sa Diyos na bigyan tayo ng kakayahan na katagpuin ang lahat ng ating pinahahalagahan sa loob at labas ng ating mga tahanan at magsisimula ito sa ating pamilya. Ayan. Kaya magkakaroon tayo talaga, ang pagkapamilya talaga ang pinag-usapan, home for all. Yan nga. Yan ang mangyayari sa atin. Ayun po, mga kapatid, kaibigan, isang mapagpalang umaga po. Nawa po ay may natutunan tayo sa umagang ito ng ating devotion, morning devotion. Patuloy po tayo, araw-araw po tayong manood at sumabay sa ating morning devotion at alam po natin na may magandang resulta ang mangyayari sa buhay natin kapag nagpatuloy tayo na magsasama-sama at nawa ang bawat sa atin ay makaakay pa ng iba pang mga nawawalang tupa at yung mga tupang naliligaw. Maraming salamat po, mapagpalang umaga at God bless po.